Parang nakakita ng milagro ang ilang mamimili nang biglang may ibinebentang NFA rice sa Dagonay Market sa San Andres, Maynila. Nagulat po ako mayroon eh. Ilang linggo na walang NFA dito. Ngayon lang talaga nagkaroon. Ang pababalik ng supply ng NFA rice sa naturang palengke sumabay sa inspeksyon ng NFA, DTI at ng Department of Agriculture. Naibagsak na raw ang mga imported rice na naipit noon sa pier dahil sa masamang panahon. Tataasan na rin daw ang alokasyon ng mga NFA rice retailer dahil sapat umanong supply ng NFA rice. We have 4.6 million bags na kaya inutos ng council sa NFA na ilabas lahat yung stocks nila sa warehouse para i-distribute sa mga tao. Bumaba rin ang presyo ng gulay sa Dagonay Market. Sa mga pangpinakbet, 30 hanggang 40 pesos ang natapyas. Bumaba na rin siya. Kaya lang hindi gano'n, no? Nakakabili ng 10 pesos kompleto na. Ngayon, hindi ka makakabili ng 10 pesos. Talo na sa mga ginayat. Mahal pa rin talaga. Ang linggo-linggong taas presyo ng mga bilihin naging sentro ng Black Friday protest sa mga militante. Ang grupong bayan ng Alampag sa Mega Q-Mart. Arestuhin ang inflation, arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bilihin, huwag arestuhin ang mga kalaban sa politika. Sa tapat naman ng Department of Agriculture, nagrally ang grupong Gabriela. Ang sigaw nila, ibasura na ang train law. Yung train law na nagiging dahilan ng napakabilis na pagtaas ng presyo, ano pang ginagawa ng iba pang mga opisyal ng gobyernong Duterte, dapat magsiresign na sila dyan. Pero ayon kay Finance Assistant Secretary Tony Lambino, kung ibabasura man ang train law, sobrang liit lang ang idudulot itong bawas sa presyo ng mga bilihin. We're really looking at a maximum of a 2% reduction in prices. It's not as effective as the other mga supply side directly related sa ating mga agricultural products. Anya, ang mataas na presyo ng krudo at problema sa supply ang nagbunga ng mabilis sa pagtaas ng mga presyo. Kabilang daw sa ginagawa ngayon ang pagsusulong ng mas malawakang pag-angkat ng isda. Bukod sa pag-release ng 4.6 milyon na sako ng bigas na nasa mga NFA warehouse, inirekomenda na rin daw sa Pangulo ng ilang ahensya na simplihan ang proseso ng pag-aangkat. Tuloy rin ang panawagan sa pagpapasa ng Rice Tarification Bill. Pinaigting din daw ng customs ang inspeksyon, lalo sa mga warehouse ng bigas. Tingnan natin kung nag-hoard ba itong mga warehouses na to ng bigas dahil we want them to be disseminated right away to the marketplace to stabilize the price and lower the price of rice. Isa sa mga unang nasampulan ang bodegang ito ng bigas sa Marilao, Bulacan. Sinelyohan ito dahil sabi ng mga otoridad, wala raw maipakitang dokumento ang may-ari para sa libo-libong sako ng bigas na may nakasulat na milled and packed in China. Pero git na may-ari, mayroon silang importation permit at binayarang mga buwis. Ipinakita pa niya ang mga dokumentong kanyang hawak. These were all legally imported rice. These are not smuggled rice. It has a valid import permit issued by the NFA. And its duties and taxes that were due to the government were duly paid. We give them 15 days to present all of the pertinent documents related to the transaction. Sasagutin din po nila kung bakit hindi pa ito nare-release sa kanila sa marketplace. Salima Refran, GMA News.